Ang nakatakdang paglapag. Ang Pilipinas sa mga mata ng isang taga-Peru. Magandang gabi, mga manonood. Isang kagilagilalas na balita ang kararating lamang sa amin. Isang grupo ng mga mag-aaral mula sa isang prestihiyosong internasyonal na paaralan sa Peru na nakatakdang maglakbay patungong Japan ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa isang biglaang teknikal na problema sa kanilang eroplano. Ngunit mula sa sandaling tumapak ang mga mag-aaral na ito sa lupain ng Pilipinas, isang hindi kapanipaniwalang kuwento ang nagsimula. Hindi namin alam kung saan ang Pilipinas, pero ang resulta ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa Japan. Ang biyaheng ito ang nagpamulat sa amin kung gaano kami kawalang muwang, sabi ni Diego Martina, ang 12 taong gulang na Student Council President, kasama ang kanyang 24 na kababayang taga-Peru na tuluyang nagbago ang pananaw sa loob lamang ng ilang araw. Ano ang kanilang nakita sa Pilipinas na nag-udyok sa mga mag-aaral na ito na kanselahin ang kanilang plano sa Japan at hilinging manatili ng mas matagal sa Pilipinas? Ang kwento ng mga hindi inaasahang karanasan sa Pilipinas ng grupo ng mga mag-aaral mula sa tanyag na paaralan sa Peru. Halina't pakinggan natin. Kamusta? Ako si Diego Martina, isang 18 na taong gulang na mag-aaral sa high school at presidente ng Student Council sa La Preparatoria International School sa kabisera ng Peru, ang Lima. Ang aming paaralan ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Peru na kilala sa mga taunang international field trip nito. Noong nakaraang taon, pumunta kami sa Europa. 2 taon na ang nakalipas sa Estados Unidos. At ngayong taon, ang aming destinasyon ay Japan. Ang orihinal na plano ay isang linggong paglalakbay sa Tokyo at Osaka. Sa totoo lang, wala akong gaanong inaasahan sa biyaheng ito sa Asia. Kapag nag-uusap kami ng aking mga kaibigan, iniisip lang namin, okay lang siguro ang Japan. Tungkol naman sa Pilipinas, halos wala kaming alam. Maliban sa malabong ideya na ito ay isang maliit na bansa na nasa pagitan ng China at Japan. Noong umaga ng aming pag-alis, nagkita-kita kami sa airport ng Lima. Lahat ay sabik na sabik. Ang biyahe ay binubuo ng 25 na mag-aaral at 3 guro. Pag-akyat sa eroplano, masaya pa rin kaming nag-uusap tungkol sa kung ano ang aming makikita at kakainin sa Japan. Ngunit sa mahabang paglipad patawid ng karagatang Pasipiko, matapos ang isang stopover sa Mexico City, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May anunsyo mula sa kapitan na ang eroplano ay nagkaroon ng teknikal na problema at kailangang lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Inutusan kami ng mga flight attendant na ikabit ang aming mga seatbelt. Agad na naging tensiyonado ang kapaligiran sa loob ng eroplano. Sa pagtingin sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng isang lungsod sa gabi, ngunit parang hindi ito Japan. Muling nag-anunsyo ang kapitan na lalapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling iyon, hindi ko man lang alam kung nasaan ang Ninoy Aquino. Si Camila, ang kaibigan kong katabi ko, ay mabilis na nag-search sa kanyang telepono at sinabing iyon ay nasa Pilipinas. Hanggang sa ligtas na lumapag ang eroplano, iniisip ko pa rin na titigil lang kami para suriin ang makina at lilipad muli patungong Japan. Siguro ay mananatili kami sa Pilipinas ng isang gabi. At aalis na. Ngunit, mula nang bumaba ako sa eroplano, nagsimula akong mapagtanto na mali ako. Ang unang sandali ng pagtapak sa NAIA, ang laki nito ay higit pa sa aking inaasahan. Kumpara sa paliparan sa Lima, ito ay mas malawak at moderno sa paraang hindi maikukumpara. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laki. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at lahat ay nakaayos ng maayos at sistematiko. Ang mas nakakagulat ay ang paraan ng paghawak ng mga tauhan ng paliparan sa sitwasyon. Nang malaman nilang kami ay mga mag-aaral mula sa Peru, isang empleyado ang lumapit at sinubukang gabayan kami sa wikang Espanyol. Bagamat hindi perpektong Espanyol, naramdaman namin ang kanilang dedikasyon at pagnanais na alagaan kami. Kahit na ito ay isang emergency na sitwasyon, walang sino man ang nagpakita ng pagmamadali o pagkainis.
Matiyaga nilang ipinaliwanag ang lahat ng detalyado. Ang pagdaan sa immigration control ay isa ring kahanga-hangang karanasan. Naintindihan ng security officer ang aming sitwasyon at gumamit ng simpleng Ingles para pakalmahin kami na nagsasabing hindi kailangang magmadali. Sa Peru, halos hindi pa ako nakakita ng isang public servant na ganoon kabait. Habang papunta sa baggage claim, nagkaroon ako ng pagkakataong magmasid sa paligid ng airport at talagang naramdaman kong ito ay napakahusay na pinamamahalaan. Ang mga sign ay nasa maraming wika at napakalinaw at ang mga pampublikong pasilidad ay gumagana ng perpekto. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit na may daan-daang pasahero, walang sumisigaw o nagtutulakan. Lahat ay sumusunod sa pila at matiyagang naghihintay. Ang ganitong eksena ay mahirap isipin sa Lima. Nang gabing iyon, dinala kami sa sentro ng Metro Manila at tumuloy sa isang pansamantalang hotel malapit sa lugar ng Bonifacio Global City. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko rin inasahan na sa Pilipinas, isang lugar na akala ko ay pansamantalang hihintuan lamang, ay may mga karanasang magbabago sa aking pananaw sa buhay na naghihintay. Kinabukasan ng umaga, ang pakiramdam ng pagkamangha noong unang beses akong lumabas ng hotel at makita ang mga kalsada ng Metro Manila ay malinaw pa rin sa aking alaala. Nagpasya kaming sumakay ng MRT mula sa Ayala Station upang maglibot sa sentro. Mula pa lang sa pagpasok sa istasyon, para na itong isang ganap na ibang mundo kumpara sa Lima. Sa platform, ang unang napansin ko ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit na rush hour at maraming tao, lahat ay nakapila ng maayos habang naghihintay ng tren. Pagdating ng tren, matiyaga silang naghintay na makalabas ang mga pasahero bago sila pumasok isa-isa. Ito ay isang kaayusan na hindi mo mahahanap sa Lima. Ang mas nakakagulat ay ang kapaligiran sa loob ng bagon. Kahit na siksikan, napakatahimik ng paligid. Walang maingay na nakikipag-usap sa telepono o kumakain. Lahat ay nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa ng libro. Tinatamasa ang kanilang sariling espasyo. Sa pagsaksi sa eksenang ito, unang beses kong naintindihan kung ano ang civic consciousness. Ang tren mismo ay kahanga-hanga rin. Ang sahig at mga pader ay malinis na malinis, maliwanag ang ilaw at walang pakiramdam na masikip kahit na nasa ilalim ng lupa. Sinubukan kong gamitin ang pampublikong banyo sa istasyon at ito ay hindi kapani-paniwalang malinis. Hindi lang may toilet paper at sabon, mayroon ding hand lotion. Nang makarating kami sa lugar ng Bonifacio High Street, kami ng aking mga kaibigan ay hindi makapagsalita. Kahit na ito ay isang lugar na may libu-libong tao, wala kang makikitang kahit isang piraso ng basura sa lupa. Si Camila ay napaiyak pa nga doon. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya na hindi lang dahil sa pagkabigla sa kalinisan, kundi dahil naantig siya na lahat ng tao ay nagsisikap na mapanatili ang ganitong kapaligiran. Ang mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Bawat tindahan ay maayos na nagpapakita ng kanilang mga produkto na may malinaw na mga presyo. Nang makita ng mga staff na kami ay mga dayuhan, bumati sila ng napakabait kahit na may language barrier. Sinubukan nilang makipag-usap gamit ang mga senyas at ngiti na nagparamdam sa amin ng labis na pasasalamat. Nang hapong iyon, naligaw kami dahil hindi kami marunong magbasa ng Filipino sa mga karatula. At kahit ang mapa sa aming telepono ay mahirap gamitin para matukoy ang aming eksaktong lokasyon. Mahigit 1 oras, kaming paikot-ikot sa isang lugar. Sa sandaling iyon, isang Pilipinong estudyante sa kolehiyo ang nakapansin sa aming pagkalito at lumapit. Ang pangalan niya ay Paolo. Tinanong niya sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Matapos naming ipaliwanag ang sitwasyon, binuksan niya ang isang translation app sa kanyang telepono upang makipag-usap. Hindi lang niya kami tinuruan ng direksyon. Nang malaman niyang kami ay mula sa Peru, inirekomenda pa niya ang isang masarap na restaurant ng pagkaing Pilipino. Sa malapit, inilaan niya ang kanyang oras para tulungan kaming mga dayuhang hindi niya kilala nang walang anumang pag-aatubili. Pagkatapos naming magpaalam kay Paulo, hinanap namin ang restaurant na kanyang inirekomenda
at nagkaroon kami ng isa pang malalim na impresyon. Habang nag-order, nalaman ng may-ari na kami ay mga dayuhan at dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang bawat pagkain sa menu. Tinanong pa niya kung gaano kaanghang ang gusto namin para iakma ang lasa sa aming panlasa. Pag-alis sa restauran at paglalakad sa mga kalapit na kalye, natuklasan ko ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino. Ang mga kalye ay napakalinis, hindi lamang dahil sa mahusay na serbisyo sa paglilinis, kundi dahil nakagawian na ng mga tao na huwag magtapon ng basura kahit saan. Nakita ko ang isang taong kumakain ng street food na itinago ang kanyang balat ng basura hanggang sa makahanap siya ng basurahan. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, dumaan ako sa isang convenience store. Dito, naramdaman ko ang pinakamalaking pagkakaiba kumpara sa Peru. Kahit nalampas na ng 10 ng gabi, isang babaeng empleyado na, mukhang nasa 20s pa lang, ang nag-iisang nagtatrabaho. Ang mas nakakagulat ay may iba pang mga babaeng customer na malayang namimili sa oras na iyon. Sa Lima, ang paglalakad ng isang babae ng mag-isa sa gabi ay napakadelikado, ngunit dito ay ibang-iba. Binati kami ng empleyado nang may ngiti. Nang sabihin kong galing ako sa Peru, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles. Pabalik sa hotel, lumingon ako sa paligid. Kahit gabi na, maliwanag ang mga kalsada, may sapat na pagitan ang mga poste ng ilaw, at halos walang madilim na sulok. Kahit sa oras na ito, may mga taong nagjo-jogging, mga mag-asawang namamasyal, at mga grupo ng kabataang nagkukuwentuhan. Lahat ay mukhang lundo at natural. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang pampublikong high school sa Metro Manila. Ang mga pasilidad pa lang ng paaralan ay kahanga-hanga na. Bawat silid-aralan ay may modernong digital na kagamitan. Ang library at science laboratory ay napakahusay din na pinamamahalaan. Ang pinakanagulat sa akin ay ang sistema ng pananghalian. Kahit na higit sa 1,000 mag-aaral ang sabay-sabay na kumakain, lahat ay naganap ng napakaayos. Bawat baitang ay may sariling pila sa pagkuha ng pagkain at lahat ng mag-aaral ay natural na sumusunod. Habang nakapila, walang nagtutulakan. Ang kalidad ng pagkain ay kamangha-mangha ring isang balancing menu na idinisenyo ng mga nutrisyonista at napakasarap. Ang katotohanang ang ganitong pananghalian ay halos libre para sa mga mag-aaral ang pinaka-nakakagulat. Sa Peru, kahit sa mga pribadong paaralan, bihira ang nagbibigay ng ganitong kalidad ng tanghalian. Pagkatapos kumain, ang tanawin ng mga mag-aaral na nagliligpit ng kanilang mga tray at naghihiwalay ng basura ay lubos na nakaantig sa akin. Walang naguutos, ngunit lahat ay ginagawa ito na parang normal na bagay. Ang mga plastik at karaniwang basura ay pinaghihiwalay at itinatapon sa tamang lugar. Sa pagsaksi dito, nalaman kong napakataas ng kamalayan sa kapaligiran dito. Sa hapon, mayroong oras ng paglilinis at nalaman namin na sa Pilipinas, ang mga mag-aaral mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at campus. Noong una, hindi ako makapaniwala, ngunit nang makita ko mismo, lahat ng mag-aaral ay naghahati-hati sa gawain at masipag na naglilinis. Pagmop ng sahig, pagpunas ng pisara, paglilinis ng bintana. Sa pagkakita nito, naramdaman ko ang espesyal na katangian ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang kaalaman ang itinuturo nila, kundi pati na rin ang diwa ng komunidad at responsibilidad. Sa Peru, ang paglilinis ng paaralan ay trabaho ng mga janitor. Ngunit dito, itinuturing ng mga bata na normal na bagay ang panatilihing malinis ang espasyong kanilang ginagamit. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong makipagkita muli kay Paulo. Nagkita kami sa isang 24-hour coffee shop at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Peru. Marami akong natutunan. Sinabi ni Paulo na lumaki siyang normal na lang ang kaayusan at pag-unawa sa kapwa. Hindi dahil may nag-uutos, kundi dahil iniisip nilang tama ang kanilang ginagawa. Ang mga alituntunin na noong una ay tila mahigpit para sa akin, sa katunayan, ay karunungan na tumutulong sa mga tao
na mamuhay ng magkakasama ng komportable, nagsimula kong mapagtanto ito. Ang maliit na abala para sa bawat individual ay nagdudulot ng malaking kaginhawahan para sa buong komunidad. Ito ay isang pilosopiya ng buhay. Sa pamamagitan ng pag-uusap namin ni Paulo, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa individualismo at kolektibismo. Sa Peru, malakas ang pagpapahalaga sa kalayaan ng individual, ngunit sa Pilipinas, ang kalayaan ng individual at responsibilidad sa lipunan ay balanse sa isang maayos na paraan. Ito ang larawan ng isang maunlad na lipunan. Sa aking palagay, matapos ang ilang araw sa Pilipinas, lalo akong maraming natutuklasan. Sa pampublikong sasakyan, binibigyan ng mga kabataan ng upuan ang mga matatanda at kababaihan. Sa mga kalye, natural na tinutulungan ng mga tao ang mga naka-wheelchair. Ang mga mababait na lokal ay nagtuturo ng direksyon sa mga dayuhang tulad namin. Lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang, kundi isang kulturang malalim na nakaugat sa lipunang Pilipino. Sa ika-4 na araw, nagkaroon ako ng pagkakataong direktang maranasan ang digital na teknolohiya ng Pilipinas. Inilibot ako ni Paulo sa maraming lugar para ipakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong una, akala ko lang ay isa itong bansang may advanced na teknolohiya, ngunit nang maranasan ko ito, napagtanto kong higit pa pala ito. Simula pa lang sa pag-order ng kape sa isang coffee shop sa umaga, ay kamangha-mangha na. Gumamit si Paulo ng isang app sa kanyang telepono para mag-order ng kape ng maaga. Pagdating namin doon, handa na ang kape? Hindi na kailangang pumila. At bayad na rin. Ang pagkakaroon pa lang ng ganitong sistema ay kahanga-hanga na. Ngunit ang mas nakakagulat ay kung paano ito natural na ginagamit ng isang ordinaryong estudyante. Ganoon din sa pagsakay ng tren. Ginamit ni Paulo ang kanyang smartphone bilang tiket. I-scan lang ang QR code para magbayad. May libreng wifi din sa loob ng istasyon. Sa sistema ng tren sa Lima, madalas mahina ang signal ng internet, ngunit dito, kahit malalim sa ilalim ng lupa, mabilis pa rin ang koneksyon. Sa pananghalian, may isa pang kawili-wiling karanasan. Nag-scan si Paulo ng QR code sa labas ng restaurant para magparehistro sa pila. Pagkatapos, naglakad-lakad muna kami. Nang makatanggap kami ng text na kami na ang susunod, saka kami bumalik sa restaurant. Sa loob ng restaurant, gumamit kami ng tablet na nasa mesa para mag-order. Ang menu ay digital, na may mga larawan at detalyadong deskripsyon, at mayroon ding menu sa Ingles. Mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad, lahat ay maaaring gawin sa mesa. Napakaginhawa, ngunit sa kabila ng mga digital na teknolohiyang ito, hindi nawala ang init ng pagkatao. Ito ang kahanga-hanga. Ang staff sa coffee shop ay bumabati pa rin ng may ngiti. Ang mga waiter sa restaurant ay napakamaalaga pa rin. Hindi pinapalitan ng teknolohiya ang ugnayan ng tao sa tao, kundi nagsisilbing suporta sa isa't isa. Nang gabi, sinubukan kong gumamit ng food delivery app. Tinuruan ako ni Paulo kung paano mag-order gamit ang telepono. Napakaraming restaurant at pagkaing mapagpipilian. Matapos mag-order, masusubaybayan mo ang lokasyon ng rider sa real-time. Sa loob ng 30 minuto, naihatid na ang mainit na pagkain. Nang makita niyang dayuhan ako, ngumiti siya, bumati, at iniabot ang pagkain. Hindi lang ito simpleng paghahatid, kundi isang pagpapakita ng tunay na serbisyo. Mula sa lahat ng karanasang ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa ika-5 araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang lola ni Paulo. Kahit na mahigit 80 taong gulang na, napakahusay niyang gumamit ng smartphone na kamangha-mangha. Ikinuwento niya na namimili siya online, nag-i-schedule ng appointment sa ospital, at nakikipag-video call pa sa kanyang mga apo. Isang imahe na ibang-iba sa aking lola sa Peru. Sinabi niyang mahirap noong una, ngunit may libreng klase sa kanilang barangay para sa paggamit ng telepono kaya natuto siya. Hindi dahil matanda na, ay naiiwan na. Mayroong isang sistema ng suporta
para lahat ay umunlad. Ito ay lubos na kahanga-hanga. Ito ang larawan ng isang tunay na makataong lipunan. Sa aking palagay, sa bus, mayroon din akong katulad na karanasan. Nang makita ang isang taong naka-wheelchair na sumasakay, maraming tao ang kusang nagbigay daan at tumulong. Walang nag-uutos, ngunit lahat ay ginagawa ito na parang normal. Sa pagsaksi dito, naramdaman ko ang pagiging mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong pumunta sa ospital dahil mukhang may sipon si Paulo. Ang buong proseso mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagsusuri ay napakasistematiko, hindi matagal ang paghihintay, at makatwiran ang gastos sa paggamot. Nagpakita pa ng interes sa akin ang doktor bilang isang dayuhan at ipinaliwanag ang pampublikong sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Sa botika, isa rin itong di malilimutang karanasan. Tiningnan ng parmasyutiko ang reseta at inihanda ang gamot ng tama. Siyempre, maingat niyang ipinaliwanag kung paano ito gamitin, sinubukan pa ngang ipaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong masusing pag-aalaga ay nagparamdam sa akin ng labis na pasasalamat. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Paulo sa tabi ng Manila Bay. Kahit gabi na, maraming tao pa rin ang nag-eehersisyo o nagpapahinga, may mga pamilya, mag-asawa, at grupo ng magkakaibigan. Bawat isa ay tinatamasa ang kanilang sariling oras. Ang mahalaga, lahat ay mukhang ligtas at payapa. Ang mga pampublikong pasilidad sa tabi ng baybayin ay kahanga-hanga rin. May hiwalay na bike lane at daanan para sa mga naglalakad. May sapat na mga banyo at iba pang pasilidad. Pakiramdam ko, lahat ay idinisenyo para sa kaginhawahan ng mga tao. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, napagtanto ko na sa Pilipinas, ang teknolohiya at pagiging makatao ay perpektong magkahalo. Ito ang larawan ng isang tunay na maunlad na lipunan. Ang pagiging mayaman lamang sa ekonomiya o pagkakaroon ng advanced na teknolohiya ay hindi sapat para maging isang tunay na sibilisadong bansa. Napagtanto ko ito, sa umaga ng ika-6 na araw, tumawag ang airline para sabihing naayos na ang eroplano at maaari na kaming lumipad patungong Japan ayon sa plano. Dapat sana ay magandang balita ito, ngunit kakaiba, kami ng aking mga kaibigan ay nakaramdam ng pagkalito. Ang ilang araw na pananatili sa Pilipinas ay napakakahanga-hanga kaya't gusto naming manatili pa ng mas matagal. Nang hapong iyon, ginugol namin ang aming huling oras kasama si Paulo at ang iba pa niyang mga kaibigang Pilipino. Nagkita kami sa Bonifacio High Street at nagkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Peru. Ang dating pagkailang dahil sa pagkakaiba ay napalitan na ng pag-unawa. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nagpakita rin ng malaking interes sa kultura ng Peru. Hindi lang tungkol sa Machu Picchu o sa mga sikat na Nazca lines, gusto rin nilang malaman ang tungkol sa pang-araw-araw na buhay at sistema ng edukasyon sa Peru. Ang ganitong paggalang sa isa't isa ay napakahalaga. Ang kapaligiran ng pagkikitang ito ay ibang-iba sa unang araw. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan dahil sa pagkakaiba ng kultura ay naging isang malapit na pagkakaibigan. Umupo kami sa isang tea house na may tradisyonal na disenyo, tinatamasa ang masarap na tsaa. Ang disenyo ng lugar ay pinaghalong moderno at klasiko. May mga nakasabit na watercolor painting sa dingding at maririnig ang mahinang klasikong musika. Ang tahimik na kapaligiran ay nakatulong sa amin na magkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Ang mga kaibigan ni Paulo ay nagpakita ng malalim na interes sa kultura ng Peru. Hindi lang nila gustong malaman ang tungkol sa Machu Picchu o sa Nazca lines, kundi pati na rin kung paano ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Peru. Isang babaeng nagngangalang Bea ang nagtanong sa akin, "Sa Peru, ano ang ginagawa ninyong mga kabataan para sa lipunan?" Ang tanong na ito ay nagpaisip sa akin. Sa totoo lang, sa Peru, karamihan sa mga kabataan ay nakatuon lamang sa kanilang sariling pag-unlad at tagumpay. Bihira kaming sumali sa mga gawaing pangkomunidad. Karamihan ay may kanya-kanyang buhay. Ngunit sa Pilipinas, nakita kong napaka-aktibo ng mga kabataan sa mga gawaing panlipunan. May malasakit sila sa mga isyong panlipunan tulad ng kapaligiran o mga mahihinang sektor.
Isang kaibigan pa na nagngangalang Carlos ang nagtanong, "Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang halaga?" Sumagot si Camila, "Bago kami dumating sa Pilipinas, marahil sasabihin naming kalayaan at pansariling tagumpay. Ngunit ngayon, sa tingin ko, ang pagmamalasakit sa kapwa at responsibilidad sa lipunan ay kasing halaga rin." Ang sinabi niya ay sumasalamin sa iniisip naming lahat. Ang aming nakita at narinig sa loob ng ilang araw ay talagang nagbago ng aming pananaw sa maraming bagay. Ang may-ari ng tea house, isang lalaking nasa 60s, ay narinig ang aming usapan at lumapit. Sinabi niya na ang pag-unlad ng Pilipinas ngayon ay hindi lang dahil sa paglago ng ekonomiya, kundi mas mahalaga dahil sa pag-unlad ng diwa ng mga tao. Kapag ang bawat isa ay nag-iisip para sa iba, ang buong lipunan ay kusang gaganda. Ikinuwento rin niya ang kasaysayan ng pagbabago sa lipunang Pilipino. Mula sa mahihirap na panahon hanggang sa pag-unlad. Sinabi niya, "Natutunan naming pahalagahan ang kapayapaan at kalayaan na mahirap makamit at naintindihan na ang kalayaan ay dapat may kaakibat na responsibilidad." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa lipunang Pilipino. Ang aking mga kaibigang taga-Peru ay nagsimula na ring magbahagi ng kanilang mga damdamin. Sabi ni Marco, "Ang pinakanagustuhan ko ay ang pagsunod ng mga Pilipino sa mga alituntunin, hindi dahil sa pilit, kundi dahil kusa, naiintindihan nila na ang mga alituntuning iyon ay para sa mas mabuting pamumuhay ng lahat." Dagdag naman ni Sofia, "Sa tingin ko, napakatagumpay ng edukasyon sa Pilipinas sa paglikha ng mga mamamayang may empatiya sa iba." Ikinuwento ni Camila ang sandaling napaiyak siya sa High Street. Hindi lang dahil sa kalinisan kundi dahil naantig siya na makitang lahat ay nagtutulungan para mapanatili ang ganda nito. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kanyang naramdaman. "Sa Peru, sanay kami sa kalat at iniisip naming normal lang iyon. Ngunit dito, nakita kong inaalagaan ng mga tao ang pampublikong espasyo ng kusa, walang nagbabantay. Ito ay tunay na pagmamahal sa ating shared space." Habang nakikinig sa kanila, napag-isipan ko rin ang sarili kong pagbabago. Ilang araw na ang nakalipas. Marahil ay iisipin kong abala ang pagpila o paghihiwalay ng basura. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang maliliit na gawaing ito ay sumasalamin sa antas ng sibilisasyon ng isang lipunan. Kapag ang bawat isa ay nagbibigay ng kaunting pagsisikap, makakalikha sila ng isang kapaligiran na kapaki-pakinabang para sa lahat. Nagbahagi rin ang aming mga kaibigang Pilipino ng kanilang tapat na pananaw. Sabi ni Paulo, "Hindi rin perpekto ang Pilipinas. Marami rin kaming problemang kailangang ayusin. Pero mayroon kaming iisang kamalayan na kailangang gawing mas mabuti ang lipunan." Dagdag ni Bea, "Mula pagkabata, tinuruan na kami ng diwa ng bayanihan. Ngunit hindi ito isang pasanin, kundi isang karangalan. Ang pag-ambag sa lipunan ay isang napakahalagang bagay. Ang ganitong magalang na pag-uusap ay lubos na nakaantig sa akin. Sa Peru, madalas ay kulang sa ganitong tapat na palitan ng ideya ang iba't ibang grupo. Mas sanay ang mga tao na manatili sa kanilang sariling bilog. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang isang bukas na kultura na tumatanggap ng pagkakaiba. Handa ang mga taong makinig sa iba't ibang opinyon at matuto mula sa iba't ibang pananaw. Nang dumilim, lumipat kami sa isang kalapit na night market para ipagpatuloy ang aming kuwentuhan. Ang isang night market sa Maynila ay puno ng buhay. Napakaraming tindahan ng pagkain ang magkakatabi. Ang dami ng taong dumadaan ay siksikan ngunit hindi magulo. Sinubukan namin ang maraming pagkaing kalye ng Pilipinas tulad ng kwek-kwek, isaw, at halo-halo. Bawat pagkain ay may sariling lasa at kuwento. Ang mga tindero, nang makitang kami ay mga dayuhan, ay masigasig na ipinakilala ang kanilang mga pagkain. May ilan pa na sinubukang magsalita ng ilang simpleng Ingles o Espanyol. Ang ganitong kabaitan ay nagparamdam sa amin ng init. Habang kumakain, ipinagpatuloy namin ang aming malalim na pagpapalitan ng kultura.
Isang kaibigang Pilipino ang nagtanong sa amin, "Pagbalik ninyo sa Peru, may gusto ba kayong baguhin?" Ang tanong na ito ay nagpaisip sa aming lahat. Sumagot ako, "Gusto kong dalhin pabalik ang civic consciousness na natutunan ko mula sa Pilipinas. Maaaring hindi ko mabago ang buong lipunan, ngunit maaari akong magsimula sa aking sarili at ipasa ito sa mga nakapaligid sa akin," sabi ni Camila. "Gusto kong isulong ang edukasyon sa kapaligiran sa aming paaralan para maintindihan ng mga kaibigan namin ang kahalagahan ng paghihiwalay ng basura at pagprotekta sa kalikasan," sabi naman ni Marco. "Gusto kong sumali sa mas maraming volunteer activities para matulungan ang mga nangangailangan." Nang marinig ang aming mga iniisip, lubos kaming sinuportahan at pinalakas ng loob ng aming mga kaibigang Pilipino. Sinabi ni Paulo na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap, ngunit hanggat may nagsisimulang kumilos, ito ay lilikha ng isang ripple effect. Pagkatapos naming maglakad sa night market, pumunta kami sa tabi ng Manila Bay. Ang ganda ng Manila Bay sa gabi ay nakamamangha. Ang tubig ay sumasalamin sa mga ilaw mula sa magkabilang panig. Ang hangin ay malamig at banayad. Kahit gabi na, may mga taong nag-ehersisyo at namamasyal. Lahat ay mukhang ligtas at payapa. Umupo kami sa isang bangko, tumingin sa kabilang panig, at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa aming buhay. Ikinuwento ni Paulo na ang kanyang pangarap ay maging isang guro para makapagturo ng mas maraming mag-aaral na may pandaigdigang pananaw. Si Bea naman ay gustong magtrabaho sa larangan ng kalikasan para matulungan ang Pilipinas na umunlad ng sustainable. Sa pakikinig sa mga pangarap ng mga kabataang Pilipinong ito, humanga ako sa kanilang mga ambisyon. Hindi lang sila nagmamalasakit sa pansariling tagumpay, kundi iniisip din kung paano makakatulong sa lipunan at sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang ganitong malawak na pag-iisip at pananaw ay bihirang makita sa mga kaedad ko sa Peru. Sa sandaling iyon, bigla kong naintindihan kung ano ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino. Hindi dahil sa maunlad na ekonomiya o modernong teknolohiya, kundi dahil ang mga tao dito ay may pagnanais na gawing mas mabuti ang mundo. Kapag ang mga kabataan sa isang lipunan ay may ganitong mga pangarap, tiyak na patuloy na uunlad ang lipunang iyon. Nang hating gabi na, kailangan na naming magpaalam. Kahit na ilang araw lang kaming magkasama, nakabuo kami ng isang matibay na pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng contact information at nangakong mananatiling magkaibigan para matuto sa isa't isa. Habang inihahatid kami ni Paulo pabalik sa hotel, lumingon ako sa tanawin ng gabi sa Maynila na may halong emosyon sa aking puso. Bukas, aalis na kami sa lugar na nagbago ng aming pananaw sa buhay para pumunta sa aming orihinal na destinasyon, ang Japan. Ngunit alam kong nagtanim ang Pilipinas ng isang buto sa aming mga kaluluwa. Ang butong ito ay sasama sa amin pabalik sa Peru at sisibol sa aming mga buhay. Ito ay palaging magpapaalala sa amin kung ano ang mga tunay na halaga na dapat itaguyod, kung ano ang isang makabuluhang buhay. Ang Pilipinas ay hindi lang nagturo sa amin ng panlabas na kagandahang asal at kaayusan, kundi pati na rin ng panloob, nakabutihang loob, at responsibilidad. Ito ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay. 6 na buwan ang lumipas, nag-apply ako para sa isang student exchange program sa Universidad ng Pilipinas. Kahit na limitado ang aking kaalaman sa Filipino, tiwala akong ang aking sigasig ay walang katulad. Sa kabutihang palad, natanggap ako at nakabalik sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng pagiging emosyonal nang muli akong tumapak sa NAIA pagkatapos ng 1 taon ay hindi maipaliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang ordinaryong turista, kundi bilang isang mag-aaral na tumulong sa akin na maunawaan at maramdaman ng mas malalim ang lipunang Pilipino. Sinundo ako ni Paulo sa airport. Ang saya ng muling pagkikita pagkatapos ng 1 taon ay napakalaki. Ngunit nang makita niya akong bumati sa Filipino, labis siyang nagulat. Ang buhay sa unibersidad ay isang walang katapusang proseso ng pag-aaral. Ang pag-aaral at paggawa ng mga group project kasama ang mga Pilipinong mag-aaral ay nagbigay sa akin ng direktang karanasan sa kahusayan ng edukasyon sa Pilipinas. Bukod dito,
Sa pamamagitan ng mga aktibidad sa club, nalaman ko kung ano ang iniisip at kung paano namumuhay ang mga kabataang Pilipino. Ngayon, kapag iniisip ko ang emergency landing sa NAIA, ang araw na iyon ang pinakamahalagang sandali na nagbago ng aking buhay. Sa pamamagitan ng bansang nagngangalang Pilipinas, natutunan ko ang kahulugan ng isang tunay na sibilisadong bansa at napagtanto kung anong uri ng tao ang dapat kong maging sa hinaharap. Ang pinakamahalaga, lumawak ang aking pananaw sa mundo. Ito ang pinakamalaking aral na natutunan ko. Ngayon, mayroon akong isang pangarap. Pagbalik ko sa Peru, gusto kong gamitin ang aking mga natutunan sa Pilipinas para makatulong sa pag-unlad ng aking bansa. Isang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Peru. At ang simula ng lahat ng iyon ay ang hindi inaasahang paglapag noong araw na iyon. Sa panahon ko bilang exchange student sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataong tuklasin ang maraming rehiyon sa bansa. Bawat biyahe ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa lupaing ito. Sa aming unang malaking biyahe, pinili naming pumunta sa Vigan, ang lungsod na kilala bilang isang World Heritage Site. Mula sa Maynila, lumipad kami papuntang Lawag at naglakbay papuntang Vigan. Ang pagiging on-time at kaginhawahan ng mga domestic airline ay nagpahanga sa akin. Ang ganitong kahusayan sa transportasyon ay mahirap isipin sa Peru. Pagdating sa Vigan, agad kong naramdaman ang isang kapaligirang ibang-iba sa Maynila. Kung ang Maynila ay isang modernong at masiglang lungsod, ang Vigan ay isang makasaysayang at tahimik na lungsod na puno ng kagandahan ng kasaysayan. Ang maliliit na eskinita, mga lumang bahay, at ang mga kalesa lahat ay nagkukuwento ng isang dating maunlad na sentro ng kalakalan. Ang pinakanagustuhan ko ay ang pagpapahalaga at pagsisikap ng mga taga-Vigan na panatilihin ang kanilang kultura. Mula sa mga gawang kamay na produkto, arkitektura, hanggang sa mga kaugalian, lahat ay maingat na pinangangalagaan at ipinapasa. Sa Peru, maraming tradisyonal na kultura ang unti-unting nawawala sa modernisasyon, ngunit natagpuan ng mga Pilipino ang balanse sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Ang aming pangalawang destinasyon ay ang Boracay. Kung ang Vigan ay kumakatawan sa tradisyon, ipinapakita ng Boracay ang tagumpay sa pag-angkop sa modernidad. Ang mga matataas na gusali, modernong infrastruktura ng resort, at mga advanced na pasilidad ay nagpapakita ng sigla ng islang ito, ngunit ang pinakanagustuhan ko ay ang resulta ng kanilang pagsisikap sa rehabilitasyon at pangangalaga sa kalikasan. Ang White Beach ay dating naharap sa maraming hamon, ngunit pagkatapos ng ilang taon ng pagsisikap, ito ngayon ay isa sa mga pinakamalinis at pinakamagandang beach sa buong mundo, isang perpektong lugar para sa mga turista at lokal. Ang tagumpay na ito ay nagpakita sa akin ng determinasyon at tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng sustainable development. Ang pangatlong destinasyon ay Palawan, isang likas na yaman ng mundo. Mula sa Maynila, lumipad kami papuntang Puerto Princesa at sumakay ng van papuntang El Nido. Ang tanawin sa daan ay nakamamangha. Ang mga limestone cliff na umaahon mula sa turkesang dagat ay isang napakagandang tanawin. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang kahalagahan ng pag-iingat sa kalikasan. Sumali kami sa isang aktibidad ng paglilinis sa isa sa mga isla, kasama ang isang lokal na grupo ng mga environmentalist. Ang aktibidad na ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi nangangailangan ng partisipasyon ng bawat mamamayan. Nang matapos ang exchange program at bumalik ako sa Peru, ako ay isang ganap na bagong tao. Hindi lamang mas mahusay ang aking kasanayan sa wika, kundi mas mahalaga ang pagbabago sa aking pag-iisip. Natutunan kong tingnan ang mga isyu mula sa iba't ibang pananaw at maunawaan ang halaga ng pagkakaiba-iba ng kultura. Pagbalik sa Peru, nagsimula akong aktibong lumahok sa mga gawaing panlipunan. Nagtayo ako ng isang club para sa pag-aaral ng kulturang Pilipino sa aming unibersidad para maipakilala ang kagandahan ng Pilipinas sa mas maraming tao. Ang pagkakaibigan namin ni Paulo ay nagpatuloy.
Nagsimula kaming magplano ng isang youth exchange project sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasa kaming mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang taga-Peru na makaranas ng kulturang Pilipino at mag-imbita ng mga Pilipinong mag-aaral sa Peru para matuto tungkol sa aming kultura. Sa aking bayan sa Lima, sinimulan kong isabuhay ang mga natutunan ko mula sa Pilipinas, sumali sa mga community cleanup drives, panatilihin ang kaayusan sa mga pampublikong lugar, at tulungan ang mga nangangailangan. Kahit na maliliit na pagbabago, naniniwala akong makakalikha ito ng isang ripple effect. Sa kasalukuyan, naghahanda ako ng mga dokumento para mag-aral ng master's degree sa Pilipinas. Umaasa akong matuto pa ng mas malalim at sa hinaharap ay makapag-ambag sa pagpapaunlad ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang hindi inaasahang emergency landing na iyon ay tunay na nagbago ng landas ng aking buhay. Kung wala ang karanasang iyon, hindi ko malalaman ang isang napakagandang bansa tulad ng Pilipinas at hindi ko matututunan ang mga mahahalagang aral na ito sa buhay. Ang pinakamahalagang itinuro sa akin ng Pilipinas ay ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa paglago ng kaluluwa. Hindi ang panlabas na yaman, kundi ang panloob na kasaganaan ang pinakamahalaga kapag iniisip mo ang iba. Iniisip mo ang komunidad. Ang lipunang iyon ay magiging mas mabuti. Ang prinsipyong ito ay hindi lang totoo para sa Pilipinas, kundi sa lahat ng lugar sa mundo. Ngayon, mayroon akong isang pangarap. Sa hinaharap, gusto kong maging isang cultural ambassador na mag-uugnay sa Pilipinas at Peru para mas magkaunawaan ang mga tao sa dalawang bansa at isulong ang kooperasyon sa edukasyon, kultura at palitan ng kabataan. Ang simula ng pangarap na ito ay ang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport noong taong iyon. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang paglapag na iyon ay tila isang kamalasan, ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking swerte. Tinulungan ako nitong tuklasin ang isang bagong mundo at hanapin ang isang bagong bersyon ng aking sarili. Ang magandang lupaing ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng kaalaman at kasanayan. Mas mahalaga, binigyan ako nito ng mga pangarap at pag-asa na nagpaniwala sa akin na sa pamamagitan ng pagsisikap at katapatan, magagawa nating mas mabuti ang mundong ito. Salamat, Pilipinas. Salamat sa mga mababait na Pilipino. Salamat kay Paulo at sa lahat ng mga taong tumulong sa akin. Ang kuwentong ito ay nagpapatuloy pa. Ang aking paglalakbay sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Ito ay magpapatuloy sa buong buhay ko at magiging inspirasyon ko para sumulong.